Makakausap naman natin ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, si Representative Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry. Ay, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Nung last week, ang binabanggit, Kong Terry, ng dalawang dating branch managers ng Land Bank na unusual. Ito po bang mga napansin din ng Commission on Audit? Makukonsidera rin nating unusual ito? Bagong lahat, no? Gusto ko lang sabihin na ikalabing Isa. isa na araw na po ng paglilitis, ikalimang linggo ng paglilitis, pero wala pa rin po si Vice President Sara Duterte dito po sa trial na ito. Inaantay pa rin po natin yung kanya pong pagbalik mula kung saan man siya sa mundo. Ang panawagan pa rin po namin ay Madam Vice President, harapin po natin ang paglilitis, harapin po natin ang katotohanan. But to answer your question, kung tama po kayo, no, marami na naman po mga revelasyon na nakikita po tayo dito sa COA witness po natin. Sinabi nga na talagang ito po yung unang pagkakataon na nagkaroon po ng confidential funds, yung po Office of the Vice President, no? At mali pa yung paggamit. Kaya nga, ang sabi nga ho namin, ito ho talaga yung linggo ni Mary Grace Piatos. Dito na ho talaga natin mapag-uusapan paano ho linustay, winaldas ito pong confidential funds na iginawad po sa atin pong pangalawang Pangulo. Pero nga nabanggit nyo na 11 days na magsimula itong impeachment trial ay hindi pa rin uma-attend ang pangalawang Pangulo. Don't you think na kapag sana siya na lang yung umupo sa witness stand, no? Sana siya na rin yung ipresenta ng depensa para nga masagot na agad itong mga kine-question sa kanyang paggasta? Well, inaantay ho namin, no? Pagka sila na ho yung may pagkakataon paliwanag, isasalang ho talaga niya ang kanyang sarili para ipaliwanag bakit po tayo umabot sa puntong ito na pinapasoli sa kanya ang 448 million ng confidential funds personal. Dito po sa maling paggamit po ng kanya pong pondo. At 13 po yung nakaalat na testigo dito sa Article 1. Pero sa pagsalang nitong naunang 3 testigo, hindi po ba, kulang pa ba yung pag-establish na meron na ngang pananagutan itong si VP Sara? Kasi nga, yun nga, unusual yung sinabi na ang pag-withdraw sa pamamagitan ng cash at ngayon naman yung mga na-discover, mga red flags ng COA. Hindi pa po ba sapat yun o may mga mas titindi pang mga testigo na magsisiwalat ng mas matitinding paratang laban sa pangalawang Pangulo? Well, ang inaasahan ho natin, talagang titilat-tilarin muna itong findings po ng COA, no? Kasi ang sinabi ho talaga dyan, ginamit po yung confidential funds for non-confidential expenses, no? So, malaking usapin ho yun, eh. Kasi ibig sabihin, basically malversation po yun. Talagang ginamit mo sa ibang bagay yung dapat hong pinagamitan ng particular pong pondo. No? So, ang pinag-usapan ho nating pera dyan ay at least 448 million na pinapasoli sa pangalawang Pangulo. And that as early as now, hindi ba dapat nakikita na natin na talagang may irregularidad dahil nga yun nga yung napansin na unusual ng bank managers. Tapos ngayon, pagdating sa COA, tila parang ang hirap na nawalan ng paper trail eh. Makikita po talaga natin doon sa pagtutuloy po nitong investigasyon, no? Particular dito po sa mga acknowledgement receipts na kung saan napangalanan sina Mary Grace Piatos, Milky Sikuya, na mayroon po talaga tayong duda kung talaga nagamit po ba sa mga tamang paggagamitan ito po nga confidential funds o pinera lang po ng ilan. No? Kasi nga, ang sabi mismo ng NBI doon sa House Justice Committee proceedings, parang iisang grupo lang, maliit na grupo lang, yung pong pumirma doon po sa acknowledgement receipts nito pong mga paggamit po ng confidential funds. Kong Terry, ito po bang flow nitong presentasyon ng mga testigo ng prosekusyon? Maaari ba natin masabi na nakita na ng prosekusyon yung naging flow ng pera? Kasi nagsimula tayo sa Land Bank na nag-release noong mga pera. Ngayon naman yung audit report ng COA.
Yun din ba yung dahilan kung bakit sa mga darating na araw, yung mga bank records naman ng mag-asawang Duterte ang tatalakayin? So, syempre, ibang bagay pa ho yung di may paliwanag na yaman, ng ating pong pangalawang Pangulo. Pero ito pong aspeto ng confidential funds misuse, dito po natin makikita kung saan, una, pinera po talaga yung 125 million pesos of confidential funds para sa 2022 pa lamang. At makikita ho natin yung trail kung paano po yan linabas mula sa Land Bank, papunta ho doon sa paggamit na nga ho ng pong pondo, yung acknowledgement receipts po, kung saan ho napunta yung pera mismo. So, di sabihin, doon natin makikita kung totoong tao ba si Mary Grace Piato, si Milky si Kuya, kung totoong tao sila, nasaan sila, kung hindi sila totoong tao, sino yung taong tumanggap para sa kanilang mga pangalan. No? Kasi malaking usapin yun. No? Parang hindi naman ata dapat itinatago lang po sa mga alias yung pong paggamit po ng pondo ng bayan. Tsaka balikan ko po yung pag-disburse ng pera. Kalimitan, ang ayaw hawakan ng mga ahensya ng gobyerno itong pagre-release in cash. Kasi nga mahirap ito patunayan dahil mahirap ito i-liquidate. At yun nga, doon sa pera na isinilid pa sa gym bag, doon pa lang may red flag na. Sa tingin nyo, Kong Terry, dapat panghigpitan yung pag-disburse? Kasi nga, as far as I know, kaya rin po natuloy itong ganitong klaseng transaksyon kasi hindi naman ito ipinagbabawal sa batas. Sa tingin nyo, napapanahon na dapat pang paghigpitan yung pagre-release ng pondo? Tama ho yun. Actually, red flag na ho yung parang linimas mo yung kabang pondo nung po confidential funds in one go. No, kasi ang pagkakaintindi ko, kahit sino nagpapatakbo ng ahensya ng pamahalaan, kadalasan naman ho, cheque yung pag-disburse ng pong mga pondo, o kung cashman ang pag-disburse ng mga pondo, parang hindi naman isang bagsakan ho yung kukunin. Di ba? So, kumbaga, kailangan mo ng iba yung ingat para dito, whether confidential or non-confidential po yung pondo, kasi pera mo ng tao yun, bawat piso na pera ng tao ay mahalaga. At yung siguro alert system, Kong Terry, na doon pa lang, sa simula pa lang, bago pa man magtuloy-tuloy itong mga ganitong klaseng paglabag, baka kailangan meron ng alert system na, oy, teka, dapat tignan natin ito. Bakit may ganitong transaksyon? Well, ang pwede ho siguro pag-aralan yung meron ho talagang cash withdrawal limits din, yung pong mga opisina, ng pamahalaan. Kasi, syempre, bakit naman kailangan halimbawa na cash yung pong pagkakakuha ng pera? Pwede naman yung cheque para malinaw din po yung pagtitiyak kung saan nanggaling, sinong kumuha, saan mapupunta yung pong mga pondong ito. Alright. Para kumbaga meron ho tayong malinaw na paper trail. Okay, sige po. Marami pong salamat, Kong Terry. Maraming salamat. Magandang hapon.